Morning guys. Dito ako ngayon sa Chinook Station. So may susunduin tayo. Pero hindi si Emma susunduin natin. Nagkayaan lang kasi yung mga kabanda ko. Jam lang naman to. And so meron kasi tayong na-meet nung event. Actually friend ko sa Facebook yung niya, yung bayaw niya. Yan. Tapos pumunta sila sa event ng Spot Pinoy dun sa may Pacific Hut. Yan. So doon natin siya na-meet. Then ayun, konting na-browse ko yung Facebook niya at kumakanta pala siya at nagigitara. So, iniyaya natin siya na yan, mag-join sa amin kasi wala namang ginagawa Sabado. And si Emma kasi na overtime ngayon. And yeah, mama. Ano lang naman to guys, bihira lang namin ginagawa. Pagka, syempre, chill time, ganyan, at may available time, nag-jam kami ng mga kaibigan natin dito sa Canada. So hinihintay ko siya. Ilang station na lang daw siya. Actually guys, itong itong susunduin ko na to, vlogger din to. Nag-start sila I think sa Singapore, no. So tanungin natin siya mamaya kung pwede natin siya interview habang papunta tayo dun sa bahay ng kaibigan natin. Ayan. So maganda rin yung story at alamin natin bakit ba nila naisipang pumunta rito sa Canada. Kasi kung sa totoosin, okay naman sa Singapore. I think dalawa sila. Hindi ko pa alam yung totoong yung buong story nila. Alamin natin guys kasi nahapyawan lang ako nung nung event nga, parang ganun. So subukan interviewin kung papayag siya. Oo, sige. Ayan, so yun guys, ito na ano bang real name mo? Caleb talaga? Caleb talaga. Oh, I see. Kasi yun yung rin sa messenger natin. Yan, guys to? Landed as PR itong mga to. Galing Singapore, di ba? Oo, galing kami Singapore. Yes. So sige, habang nagkakaya tayo, interviewin natin si Caleb o Caleb. Ano ba? Di mo ako in-inform, meron palang interview. Hindi lang yan. Chill lang naman. Caleb ba? Caleb? Caleb talaga. Okay. Nice lang. Chill lang tayo. Kwentuhan lang tayo. Dati pinapanood ko lang si Boss Alwin. Nako po. Ngayon kasama na ako sa video niya. Kailangan pa, matagal ka na. Guys, kwentuhan lang kami Matagal ka na sa Singapore? 2017 ako pumunta doon. Matagal din 5 years? Tama ba? Parang 7 years. 7 years. Tama. Tapos, actually tapos ko mag-aral. Take akong board exam, mechanical engineering. Tapos ko pumasa. Parang 1 month lang. Pumunta na ako ng Singapore. Bata pa. Ilan taon ka na? 28. Bata nga! 28 pa lang. Grabe. Mas ayos yan. Marami pang makakaipon na. Sana nga. Oo naman. Basta tipid lang din talaga dito. Hindi, mas maganda hawakan mo na lang doon para malapit sa iyong camera Yan para. Yeah, so kumustahin natin guys ang ilang buwan ka na ba dito sa Canada? Bale, 3 linggo pa lang ngayon, today. Bago lang talaga Oo nga pala kasi nakita ko yung post ni Romel. Oo. Ayan, ang bayaw ko. Kamusta naman ang feeling mo, anong masasabi mo sa Canada? Okay naman kasi sabi nila kung wag ko daw ikukumpara sa Singapore kasi sa Singapore maliit lang, convenient, especially sa transportation. Ito parang feeling ko naman okay din naman dito sa Canada. Nakapag-bus na ako, nakapag-train na ako. Parang wala naman din masyadong pinagkaiba para sa akin. Hindi ko alam para sa iba. Pagdating sa transport talaga, medyo ang Calgary is medyo okay na. Mahirap-hirap. Kulang din kasi isipin mo ang train dito dalawa lang. Red at saka blue line lang. Hindi ka tulad sa Singapore, marami. Connect na yan, di ba? So halos hindi ka na mamumblema talaga. Tsaka hindi mo kailangan ng sasakyan. Pero syempre, depende rin sa inyo, no? Kung kailangan nyo ba ng sasakyan or okay lang ba kayo mag-commute? Palagay ko sa amin kailangan ng sasakyan. Especially mayroong bata. Mayroong si Baby Kale. Pinaghawak natin si Caleb, no? Ayos yan. Kasi parang audio mas malapit sa kanya. Nahawakan ko yung mahiwagang camera ni yan yung ginagamit talaga namin. So, ano naman naisip nyo? Bakit kayo nag-Canada? Ayun nga, ang kwento ko dati kasi nung nasa Singapore kami ni Mrs. Patricia, hindi namin madala sa Singapore si Baby. Kasi nga parang work permit lang yung hawak namin. Hindi kami nag-apply kami
parang permanent residency din. Pero na-reject kami. Once lang naman kami nag-apply. Yung mga iba kasi parang after 6 times pa lang nilang mag-apply, doon pa lang sila na-approve. Oh, I see. Ang mahirap kasi doon din sa Singapore, kapag nag-apply ka ng PR at na-reject ka, hindi nila sasabihin kung anong kulang mo. Oo. Baka nangangalay ka, okay lang. Okay lang. I see. Actually, may friend din ako dyan sa Singapore. Dati pa. Pero matagal na sila, 7 years na siya o 8 years na ata dito. Ganyan din, story sa inyo. Hindi rin sila, yung babae, I think PR, pero yung lalaki. Kasi nasumunod lang yung lalaki eh. So, yun yung naging problema, hindi rin siya ma-PR. Hanggang sa, yun, nakailang try din. Hanggang sumuko na. Sabi niya, hindi tayo para dito. Tsaka iisip din nila yung andito sila yan? At sa Vancouver. Vancouver. Vancouver naman sila. Ayun. So then, tapos, ano pa? Yun, siyempre, parang napanghinaan kami ng loob. Ayaw din naman namin na lumaki si baby na hindi kami kasama. 2 years old na nga si Kale. Tapos sabi talaga namin nun, pinagdadasal namin, sana bago siya mag-3 taon, magkakasama na tayong lahat. So yun, ang naging other option namin, dahil nga meron din akong sister dito. Citizen, yun yung asawa ni Romel, asawa ni Kuya Romel, si Ate Juvie. Nag-try na din kami dito, pero yon ang tinry, actually dati yung parang option namin, mag-student, student pathway nga, pero kasi wala pang budget, kailangan ng budget doon, di ba? Mas malaki yung budget na kailangan, ang alam ko pag nag-student. Medyo malaki. So yun, tapos meron nga kaming mga kaibigan, ka-churchmate din dati, na galing din na Singapore na pumunta din dito. Okay. Sinabi nila sa amin, why not try express entry stream, yun nga. Tapos doon nagsimula, nag-create ako ng profile. Tapos thank God, syempre na-invite to apply for PR. Gaano katagal naman? Yun, nag-create ako ng profile last year October. Okay. Tapos short story. Tapos nagbigay ng NOI, ng Notice of Interest yung Alberta. Bigay siya ng NOI, nag-respond ako doon. Tapos nag-submit lang ako ng documents for yun yung provincial nominee program nga. Tapos ayun, nung na-approve ako doon sa PNP, nabigyan ako ng 600 points doon sa profile. Tapos after nun, parang after a week nun, January yun, ng first week, nabigyan na ako ng invitation to apply for PR. Bilis ha? Oo, grabe talagang 4 months lang, no? Oo, tapos nung nag-submit ako, syempre kailangan madaming documents din kasing hiningi. Mga February ako nag-submit nun, February 3rd week. Tapos mga isang buwan nag-request na ng biometrics. Tapos wala nang wala nang medical nung yung nung para yan, nung sa upfront medical walang ganun. Nag-request na sila medical parang bandang April. Tapos yun, hinintay na lang yun, mga bandang May 1st week or April last week na-approve na yung PR namin. Pero sa ganyan ba, sa mga ganyang entry, meron bang proof of fund na kailangan? Meron din. Bali sa amin parang nagbago na nga yun nung June. Hindi kami naabutan nung changes, pero nung kami parang nasa 21,000 Canadian dollar yung proof of funds. Di ba mas mahal kapag sa student? Oo. Di ba mas lalo doble ba? Family ka, depende pa kung ilan yung anak. Ilang anak. Oo. May mga ganun. Sa amin nga family of 3 nga, parang 21,015. Tapos ngayon parang nagbago, I don't know, nasa 22 na yata. Okay lang. Ayun. Nice. At saka di ba may points din yung kapag may kapatid ka dito, di ba? Dagdag din yung sa mo. I think nasa mga 15 points din. Actually nag-try din kami niyan nung nasa Pilipinas pa lang kami. Try din namin mag-express entry. Kaso dahil nga sa medyo may edad na rin ako, bumababa yung score. Mababa yung score namin actually. So kaya nag-decide kami na mag-student na lang din. Kasi that time talaga, yun din narinig namin, mas yung mga student mas mabilis makapasok dito. Kaya yun yung naging pathway namin. Anong taon ngayon? 22? 2022. Kasi kinasal kami 2021, December. Wala pa kami plano talaga. Then January, doon kami nag-decide kasi nga yung friend ni Emma na lawyer din, nandito sa Toronto naman.
Yun siya yung nag-ano sa amin, nag-yaya talaga sa amin na hindi, actually hindi naman yaya nagkwento lang siya na parang sabi niya, Emma, ganito, baka mag-Canada ako, mag-student ako sa Canada. Kasi maganda doon, pwede niya raw isama yung asawa niya, tas anak niya. Doon kami na paano, parang wow talaga, isa, bakit di natin try doon? Hanggang after noon, yun na, diretso nagpunta ako ng documents. Yeah, so ganun yung naging story namin. And actually guys, vlogger din to, sabi ko sa nagbo-vlog din siya. Yeah, ano yung ano pa lang, nag-uumpisa pa lang kami, pero yun, i-support nyo kami, Santos Life. Kasi ang apelido namin Santos. Tapos ang asawa ko yung nag-isip ng pangalan. I don't know, Santos Life. Parang there's more to life. Actually guys, kung napanood yung vlog namin ng event, siya yung nandun din na pumunta rin sila. Kasama yung sister niya, yung bayaw mo, di ba? Si Ramel at saka yung asawa at saka yung anak niya. Pero that time talaga, naisip nyo na rin ba talaga na mag-Canada ba? O biglaan lang din talaga? I think mga last year din, parang early last year. Siyempre iniisip-isip na din namin. Kasi early last year, nag-apply kami ng PR nga sa Singapore. Tapos nung na-reject, parang nakaplano na talaga na ang option 2 namin is mag-Canada. Actually, meron din kami plano na mag-student, yun nga. Option 3 is parang student pathway. Tapos kapag hindi yun ang kumbaga kalooban, gusto rin namin mag-Australia. Meron din kami mga churchmates kasi na lumipat ng Australia, family din sila. So, ayun, pero ang binigay sa amin, ito nga sa Canada. Yeah. Pero hindi ka ba niyaya ni ate mo dahil nandito si ate mo diba? Dati, kumbaga nagsasabi na rin na kung gusto namin pumunta dito. Pero dahil nga, I think before kasi wala pa kaming anak. Okay. I think Singapore talaga, kung ako tatanungin mo, kung single ka, kung wala pa kayong anak, maganda sa Singapore. Yeah. May pinsan din ako dyan, nasa Singapore, pero yun, wala rin nga siyang anak. Yeah. Pero ako nag-apply din ako sa Singapore dati. Okay. Pero ang problema doon, hindi ako tinanggap ng MOM. Pumasa na ako doon sa employer, pero nung nahigpit kasi that time 2017 or 16. Yeah, parang ganun. Kasi ang madali noon din sa Singapore parang mga before 2010. 2010, parang sabi nila before 2010, yung mga nag-a-apply din ng PR daw dati, mas madali. As after nung year na yun, parang naghigpit na yung Singapore. Kasi that time talaga sobrang higpit. Parang yung trabaho ko ngayon, dapat yun din yung trabaho ko noon. Gusto nilang, ang sa Singapore kasi parang gusto nilang mangyari, mapunta sa local yung posisyon na gano'n. Merong mga tinatawag silang quota. Kaya yun, actually 2 beses trinay ng employer yun, i-apply ulit yung ganun permit. Nga sa Singapore ayaw talaga hanggang sa sumuko na. Kung ang kumpanya gusto ka, pero ang gobyerno hindi ka in-approve, wala pa din. Kaya nga, gobyerno pa rin talaga yung masusunod Kaya sabi sa akin ng HR nga nun, wala na, parang suko na kami, parang gano'n. Kasi nakailang try na ayun, bumalik ulit akong Pilipinas. Yeah, so yun pa ako nun, single pa ako nun. Ayan. So, Calgary talaga ang first talaga choice. Calgary. Hindi nyo naisip Vancouver, Toronto, kasi maganda yan Kasi mas madami kaming kakilala dito so parang nung sa Singapore, meron kaming mga ka-churchmate din. Lumipat din ng Calgary. Tapos andito rin yung kapatid ko, siyempre yung ate ko. So eto na yung napili din naming lugar. Tapos sakto pa doon, Alberta yung nagbigay sa akin ng nomination. Kailangan ko magstay dito. I think for like 2 years. Kasi ni-nominate nila. Hindi, pero okay naman dito sa Calgary talaga. So totoo lang guys na hindi ko, dahil nandito kami ngayon, hindi kasi based sa research din namin syempre na Emma, talaga una namin Toronto kasi may tita ako dyan. Pangalawa, Vancouver, may barkada ako dyan, willing din magpatuloy sa amin. Pero nung naisip namin na Calgary, medyo isa lang ang tax, tapos medyo mas mura-mura nga kumpara doon sa dalawang provinces na sinabi ko, okay naman dito guys sa Calgary talaga. Ang problema lang talaga dito malamig.
nila. Actually, hindi pa nila na-experience kasi kakarating lang nila. Last year, pumalo kami ng hanggang minus 45 ata. Parang gano'n. Hindi ko maalala. Depende sa lugar, no? Kasi may air bomb. Sa Edmonton, may minus 50. So ngayon, alamin natin kung gaano. Sa Monday, sa Monday guys, mag-snow na kami. Galing. Pahirapan na naman to. Kami excited kami makita yung snow, pero alam ko yung mga taga dito hindi ayaw na sila excited. Suko na, grabe. Sa una, matutuwa ako kasi wow, ang ganda, di ba? Pero pag tumagal na, sobrang kapal, nabubuisit ka na rin kasi kailangan mo shovel, linisin mo lagi yung pathway ng bahay nyo. Pag yung pero pag mga condo naman kayo, hindi nyo naman kailangan. Sa pagmamaneho ba kapag nag-snow? Oo, yan pa. Speaking of maneho, pag ako guys, sa akin lang to pagdating sa winter medyo takot talaga ako. That time kasi panggabi ako nagwo-work. So medyo nadadalian pa ako kasi ako lang yung dumadaan sa kalsada kasi umuwi ako 4:30 ng madaling araw. So hindi ako masyadong pero andun yung kaba pa rin kasi nadudulas talaga ako guys. Dumudulas ka talaga. Kaya hanggat maaari, pag kunyari yung susundin ko yung speed, actually hindi ko masyado na sinusunod yun mas bumababa na lang talaga ako. Parang inisip ko, bahala kayo, businahan nyo na lang ako. Although sabi nga nila mali din yun pero syempre unahin ko yung safety ko, diba? Nakakatakot talaga. Actually sabi ko kay Emma, medyo lahat ngayon daily kami nagbibiyahe talaga ni Emma, talagang nandun yung kaba ko pa rin. Mahirap talaga para sa akin talaga pagdating sa winter. Okay lang yung pero yung yung storm or yung nagyelo talaga yung yung madulas case yung black ice na tinatawag nila. Yun nakakatakot. Yan. Kaya pero lang, ingat lang din talaga. Sabi nga nung katrabaho ko sa ngayon doon sa firm namin, di bali nang mabagal ka, sabi niya, pumesto ko doon sa mabagal lang, hayaan mo sila. Mas importante safe. Oo, safe ka. So yun naman yung payo sa akin ni Kuya Ramon. Shoutout sa'yo Kuya Ramon. Palit ka na niyan ng gulong? Actually, magpapalit pa lang kami. Naka all season kasi ako. So magpapalit kami ni Emma ng winter tire. Kailangan kahit naka all season ka na, kailangan mo pa rin. Oo kasi iba pa rin talaga pag naka winter. Pero kasi nga, gaya sabi ko kasi inyo, nung time na nagda-drive ako last year, panggabi ako. So hindi ako nag-aalala. Kasi nga ako lang yung tsaka malapit lang kasi ako, 10 minutes lang ako sa work ko Kaya hindi ako masyadong kinakabahan. Kasi pag umuwi ako, mag-isa lang talaga ako sa daan So kahit mabagal ako, 30, 40 lang, okay lang. Pero ngayon, syempre, dahil magbabiyahe na nga kami sa downtown, so kailangan na natin magpalit. So yun yung muna namin. So wala ka bang pinagsisihan? Singapore, dahil actually Singapore talaga maganda talaga yun guys. Ang ganda, sobrang ganda ng Singapore. I think sa 3 linggo pa lang kami, wala pa naman akong iniisip. Tsaka ang mindset kasi, kumbaga ang kinukumpara ko na lang sa Pilipinas tsaka dito sa Canada. Ako naman naghahanap pa ako ng trabaho. Kamusta nga pala? Sa paghahanap ko ng trabaho, 3 linggo pa lang ako dito. Siguro mga 2 interview pa lang. Yung isa phone interview, yung isa sa Webex interview, virtual lang. Pero wala pang talagang nag-confirm. Pero araw-araw ko nag-a-apply ng trabaho. So matanong ko lang pala bro, ano bang trabaho mo pala? Baka sakaling may makatulong ng mga subscribers sa atin dyan, Bungan nyo naman ako. Sige, anong work mo? Ako, ang tinapos kong education, mechanical engineering. Tapos ang experience ko sa Singapore, nag-umpisa ako bilang project engineer. Ina-handle kasi namin doon is air conditioning and mechanical ventilation. So sa mechanical system kami, ginagawa namin actually yung mga renovation ng mga offices, commercial buildings. Kunyari dito, merong mga bangko na nasa building, kunyari Scotiabank. Pero Scotiabank dito or yung mga RBC, meron sila sariling building, di ba? Minsan may ginagawa din kaming mga bangko, mga offices. Ako yung nag-handle ng air conditioning and mechanical ventilation. Dito HVAC ang tawag kasi may heating, di ba? Not cooling lang. So, yun ang ginagawa ko. So, project engineering and management. Hanggang yun, na-promote nga ako in 7 years na project management yung ginagawa ko ngayon.
bali project manager. Pero ang hinahanap ko ngayon, syempre kung pwedeng makakuha ng, 'di ba, ng kaparehong ano, pero ang nare-research ko kasi kung wala ka bang Canadian experience, baka pwedeng mag-umpisa ka muna like sa project coordinator, o kaya makakuha rin ako ng mechanical engineering na position. Meron regulated din kasi di ko sir, di ba civil civil regulated, di ba, ang ano natin, ang kumbaga course natin, yung engineering. Kailangan mo pang magpa-register sa APEGA. APEGA. Ayun. So ayun, ang hinahanap ko talaga kung pwede sa project management or project coordination. Mas maganda kung mechanical services ang makuha ko. Okay. Tapos yun, pero pwede rin yung mga drafts person, drafting. Nag-AutoCAD ka ba? Oo, AutoCAD, tapos kumuha rin kasi ako ng Revit. Mechanical. MEPF yun. Recently. So kabisado mo ang ano? Ayun, working knowledge naman kasi nung nasa Singapore, kahit na project engineer or project manager ako, minsan kapag hindi kaya ng drafter na tapusin yung ano, kami yung gumagawa. So ganun, yeah. So ano yung dinadraft nyo? Sa ano kami, kumbaga yung mga air conditioning system, for example, yung mga fan coil units, mga air handling units, mga ano sa air conditioning system, ducting, piping, yung mga control diagrams, mga ganun. Okay. Okay. So yun guys, no, baka meron dyan makatulong kay kaibigan natin, ano. Isang position. Comment kayo guys sa baba. No? Tulungan natin, di ba? Nag-a-apply ako sa LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Jobbank, syempre. Yeah. Monster, madami. Ano yun, talagang tinatsaga ko lang na pag-a-apply. Hindi, ganun naman sa umpisa. Tsaga lang. Ako nga guys, sabi ko sa inyo, di ba, pagdating ko dito, wala naman talaga akong masyadong naging trabaho sa Pilipinas kasi nga nag-business tayo. Pero dito guys, sabi ko pagdating dito, nag-cleaning ako sa Chinook Mall. Di ba? Para akong janitor doon. Napanood ko nga yun. Pero kasi ako talaga, sabi ko 2 weeks pa lang kami dito. Sabi ko, hindi, tatrabaho na ako kasi mahal ang bayarin dito. Kaya kailangan mong dumiskarte muna. Then yun, hanggang sa nakakuha ko ng warehouse nga after a month. Okay din naman. Tapos ito na nga. So, gano'n lang. Timing lang yan. So yun guys, no? Malapit na tayo dito sa pupuntahan namin. Alam to, chill lang, nagkayayaan lang. Kasi guys, actually, magaling kumanta to. Ay nako, hindi. May banda to sa Singapore eh. Yung nakita ko yung profile niya sa Facebook, sabi ko ba, ayos to, ako makanta pala to. Tapos, isa pa maganda din yung asawa niya, nagbe-bass. So dalawa sila, may video sila doon sa channel nila. Dati pa yun, oo, nagbe-bass yung asawa niya. Tapos siya nag-guitar, kumakanta. Magaling. Sa simbahan dati. Ano to, sabi ko nga sa kanya, okay lang ba makisama kami ng mga ano lang newbie lang Ako nga makikisama ako dito sa professional to guys. Ano to, may banda to sa Singapore. Ano yun? Ano lang yun? Jamming lang din naman. Ano yun? Binabayaran kayo? Bawal kasi ang ang extra sa, kumbaga, kapag hindi ka PR, bawal lang sideline sa Singapore. So libre yan, ganun. Oo, kumbaga minsan meron lang libreng pagkain, libreng inumin, ganun. Oo. Pero mga iba kapag PR sila, may bayad talaga. Binabayaran sila. Paano halimbawa, yung isang kasama mo PR? May bayad yan. Hindi ko na alam, siguro sa kanya may bayad. Pero nasa sayo na. Di ba? kung tatanggapin mo, pero bawal. Ano yun? Weekly ka? Namumutugtog? Minsan parang twice a month, ganun. Kasi syempre wala ka naman din ibang kumbaga ako sa Singapore, ang ibang hobby ko lang ay cycling, saka yun nga, pagtugtog. So yun ang pampalipas ng oras. Supportado naman si misis mo pagdating sa music? Oo, lagi siyang nanonood kapag tumutugtog kami. Talaga. Nice. Importante ganun, supportado na asawa, di ba? Yan. Kapag tumutugtog kami, nanonood siya kasi baka daw joke lang. Baka kasi may chicks. Hindi totoo yan. Pag banda ka, walang chicks. Kasi ako, na-experience ko yan, wala talaga. Kasi dati may rin ako noon may girlfriend ako. Talagang para akong kabayong may harang ako dito. Doon lang. Tawag ba doon yun? Diretso lang yung tingin. Diretso lang.
So, ganun lang. Ano lang, katuwaan lang naman yun. So, at least ngayon, no, sinama nga namin si Caleb, no? Caleb. Yan, sa pag-ano. Kasi para lang, 'di ba? Ma-enjoy natin yung buhay natin, hindi puro trabaho. Diba? So, chill lang naman tayo ngayon. Ayan, nag-text na si Jason. Nahanap na tayo. Jason ba yung kumakanta? Hindi, yung nagigitara si Jason. Siya yung may-ari ng bahay. Si Lawrence yung isa rin kumakanta. Jam. Marunong ka naman daling talaga, 'di ba? Mag-bass. Okay naman. Chords by chords lang naman. Chords lang. Yeah, importante lang. Chill lang tayo. Dead drums ka rin? Ano lang, basic lang, hindi kasing galing ni Sir Alvin. Ay, hindi. Basic lang din ako. Dito na tayo. Ayos. Yan. Salamat sa pag-imbita. Dito na tayo. Alright. Ito na sila. Yun guys, no? Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Ayun guys, no? Katatapos lang ng ating jamming together with Lawrence and Caleb. Yan. Sa mga bagong kaibigan natin yan na mahilig sa music at mahilig sa banda. Ayan, so yun guys, no? Yung based naman sa kwento kanina ni Caleb, no? Yun yung naging nangyari kung paano sila nakarating dito sa Canada. Ang bilis, sobrang bilis ng pathway talaga nila. Parang 4 months lang na PR agad sila, no? Using express entry. Galing. Tsaka bata pa kasi nila dalawa, 28 years old na, so medyo mataas yung points na gano'n. Ayan guys, no, dito ko natatapos itong vlog namin. And syempre, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Caleb ngayon habang nagkukwentuhan lang kami. Ayan, then subscribe kayo sa channel niya guys, ha. Ayan, meron yan, Santos Life. Yun yung pangalan ng nila. Nilagay ko yung link dito, no. Subscribe kayo dyan. Ano rin siya, nag-share din siya ng mga life niya dito sa Canada, tsaka yung paano sila nakapunta rito. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!